tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding bakbakan sa himpapawid ang yumanig sa Ukraine matapos matagumpay na mapabagsak ng kanilang air defense ang 5 ballistic missile na pinakawalan ng Russia sa isang serye ng magdamagang pag-atake. Bagamat may ilang drone at missile pa rin ang nakalusot at sumira sa ilang mga bodega at isang paaralan sa kabisera ng Kyiv, ang pagharang na ito ay nagpapakita ng tumitinding depensa ng bansa laban sa agresyon ng Moscow. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng halos 2 linggo na nag-ulat ang Ukraine ng matagumpay na pagpapabagsak ng mga ballistic missile ng Russia. Ang mga sandatang ito ay kilalang mas mahirap pigilan kumpara sa mga ordinaryong drone o cruise missile. Sa nakalipas na 4 na taon ng malawakang pagsalakay ng Moscow, ang mga ballistic missile na ito ang nagdulot ng pinakamalaking pinsala sa mga infrastruktura ng Ukraine. Malaki ang hinala ng mga eksperto na ginamit ng Ukraine ang tanyag na Patriot Surface-to-Air Missile System na gawa ng Estados Unidos upang labanan ang mga modernong ballistic missile na ito. Ang Patriot System ang itinuturing na pinaka-epektibong kalasag laban sa mga ganitong uri ng banta. Gayunpaman, nananatiling malaking hamon ang kakulangan sa mga bala nito sa kabila ng puspusang pagsisikap ng mga bansang Europa na punan ang kakulangan. Habang nagaganap ang mga pag-atake sa Kyiv, lumipad naman patungong Pransya si Pangulong Volodymyr Zelensky upang humingi ng karagdagang tulong militar. Sa kahabaan ng sikat na Champs-Élysées sa Paris, mainit na sinalubong ng hiyawan at palakpakan ng mga tao ang mga sundalong Ukrainian na lumahok sa taunang Bastille Day Parade. Ang presensya ni Zelensky ay nagpapakita ng matatag na pakikiisa ng mga pinunong Europeo sa laban ng Kyiv. Bilang simbolo ng pagkakaisa, 2 Ukrainian aviator na sumailalim sa masinsinang pagsasanay sa Pransya ang lumipad sakay ng mga Mirage 2000V fighter jet kasama ang mga pilotong Pranses. Ang makasaysayang paglipad na ito sa kalangitan ng Paris ay patunay ng lumalalim na ugnayang militar sa pagitan ng Ukraine at ng mga bansang kaalyado nito sa Europa na naglalayong palakasin ang kakayahan ng Ukraine sa modernong pakikidigma. Sa kanyang pagbisita sa Paris, formal na inanunsyo ni Pangulong Zelensky ang pagsali ng Ukraine sa 9 na iba pang bansa upang bumuo ng isang koalisyon. Ang layunin ng alyansang ito ay ang magkasamang pagtatayo ng isang malawak na ballistic missile shield para sa buong Europa. Ayon kay Zelensky, ang pagbuo ng ganitong kalasag ay napakahalaga upang maprotektahan ang rehiyon mula sa anumang banta ng mga modernong missile. Inihayag pa ng Pangulo ng Ukraine na ang koalisyon ay may kakayahang magkatuwang na bumuo ng isang mass-produced at murang sistema ng depensa sa loob lamang ng susunod na 12 buwan. Ang hakbang na ito ay nakikita bilang isang mabilis at praktikal na solusyon upang matugunan ang kakulangan sa mga mamahaling air defense system tulad ng Patriot habang patuloy na tumitindi ang banta ng mga airstrike mula sa Russia. Ang taunang Bastille Day Parade ay dinaluhan ng humigit kumulang 500 sundalo mula sa tinaguriang Coalition of the Willing mga bansa na nangakong tutulong sa seguridad ng Ukraine pagkatapos ng digmaan. Tinawag ni Pranses na Pangulong Emmanuel Macron na isang malaking karangalan ang tanggapin ang mga tropang ito sa parada na nagpapadala ng malakas na mensahe ng determinasyon laban sa pananakop ng Russia. Ngunit sa kabila ng mga diplomatikong tagumpay na ito sa Pransya, nananatiling madugo ang sitwasyon sa mismong Ukraine. Ayon kay Kyiv Mayor Vitaly Klitschko, ang huling pag-atake ng Russia ay nagdulot ng malalaking sunog sa 2 bodega at nagdulot din ng malubhang pinsala sa isang lokal na paaralan. Agad namang rumesponde ang mga bumbero at mga rescue team upang apulahin ang apoy at iligtas ang mga posibleng biktima. Sa panig naman ng Moscow, nagpalabas ng pahayag ang Russian Defense Ministry na nagpapatunay sa kanilang mga pag-atake. Ayon sa kanila, ang kanilang mga target ay ang mga pasilidad ng industriyang militar ng Ukraine na gumagawa ng mga long-range missile at mga drone. Iginiit ng Russia na ang mga pag-ataking ito ay naglalayong pahinain ang kakayahan ng Ukraine na gumanti at maglunsad ng mga operasyon sa loob ng kanilang teritoryo. Ayon sa mga pagsusuri ng mga eksperto sa kanluran, sinusubukan ng Moscow na pigilan ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis sa loob mismo ng Russia. Ang mga pag-ataking ito ng Ukraine ay nagdulot ng matinding kakulangan sa gasolina sa ilang bahagi ng Russia na nagdulot ng galit sa publiko at sinasabing nakakahadlang din sa pagsulong ng hukbong Ruso sa mga frontline dahil sa kakulangan ng supply ng krudo.
Nagbigay din ng karagdagang detalye ang Air Force ng Ukraine tungkol sa nagdaang pag-atake. Ayon sa kanila, isang ballistic missile at 25 drone ang tumama sa 17 magkakaibang lokasyon sa buong bansa. Bukod dito, naiulat din ang mga bumabagsak na labi ng mga intercepted na missile sa 10 iba pang lugar na nagdulot pa rin ng takot at bahagyang pinsala sa mga ari-arian ng mga sibilyan sa Kyiv. May malaking pressure ngayon sa pamahalaan ng Ukraine na mabilis na mapalakas ang kanilang air defense bago sumapit ang taglamig. Mula pa noong taong 2022, patuloy na pinupuntirya ng mga misal ng Russia ang power grid ng bansa na nagiiwan sa milyon-milyong mamamayan na walang kuryente at init sa gitna ng napakalamig na panahon. Ang pagkasira ng enerhiya ay nagiging sanhi ng matinding krisis sa pamumuhay ng mga tao. Sa nagdaang NATO summit, inihayag ni dating Pangulong Donald Trump na bibigyan ng Estados Unidos ang Ukraine ng lisensya upang lokal na gumawa ng sarili nitong mga Patriot system. Bagamat magandang balita ito, binigyang diin ng mga analista na ang mga sistemang ito ay napakamahal, mataas ang demand sa buong mundo at nangangailangan ng mahabang panahon para magawa, kaya maaring umabot pa ng ilang taon bago ito magamit. Habang naghihintay ng mga bagong depensa, hindi naman nananatiling pasibo ang Ukraine. Ipinagpatuloy ng kanilang militar ang mga long-range attack sa mga madiskarteng target sa Russia, partikular na sa mga pasilidad ng langis. Isang kamakailang pag-atake gamit ang mga drone sa Krasnodar region sa timog ng Russia ang nagdulot ng malaking sunog sa Afipsky Oil Refinery na kalaunan ay naapula rin ng mga lokal na autoridad. Kinumpirma rin ni Pangulong Zelensky na matagumpay na tinamaan ng Ukraine ang isa pang oil refinery sa lungsod ng Salavat sa rehiyon ng Bashkortostan. Ang lugar na ito ay matatagpuan may 1,400 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Ang pag-ataking ito ay nagpapakita ng lumalawak na kakayahan ng Ukraine na maglunsad ng mga tumpak na pag-atake kahit sa napakalayong distansya sa loob ng Russia. Kinumpirma naman ni Bashkortostan Governor Radi Kabirov na may naganap ngang pag-atake sa isang industrial area sa Salavat, bagamat hindi nito tinukoy kung anong partikular na pasilidad ang tinamaan. Ang mga ganitong pag-atake ay nagpapakita na walang ligtas na lugar para sa mga estratehikong industriya ng Russia kahit pa ang mga ito ay nasa pinakamalalayong sulok ng bansa na malayo sa aktwal na labanan sa harapan. Bukod sa mga drone strike sa lupa, naglunsad din ng operasyon ang hukbong dagat ng Ukraine. Ayon kay Zelensky, matagumpay nilang tinamaan ang 4 na barkong tanker ng Russia na bahagi ng tinatawag na Shadow Fleet ng Moscow. Ang mga barkong ito ay kilalang umiiwas sa mga internasyonal na parusa sa langis. Bukod sa mga tanker, isang patrol boat din ng Russia ang matagumpay na napinsala sa naturang operasyon sa dagat. Bukod dito, inangkin ng Ukraine na nakapagtala sila ng kabuang 105 pag-atake sa mga sasakyang pandagat ng Russia sa Sea of Azov, malapit sa Crimean Peninsula, sa pagitan lamang ng July 6 hanggang 13. Sa kabilang banda, sinabi naman ng Russian Defense Ministry na naharang ng kanilang sariling air defense ang 288 drone ng Ukraine sa parehong panahon ng sagupaan. Sa gitna ng patuloy na pagdanak ng dugo, mariing tinanggihan ni Russian President Vladimir Putin ang mga mungkahi para sa isang ceasefire na inalok ni Zelensky. Sa kabila nito, nag-post si Zelensky sa social media na nagsasabing dapat nang matapos ang digmaang ito at lahat ng makatwirang diplomatikong panukala ay nasa mesa na. Nang matapos si Zelensky, talang na fashion, mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan dito sa Pilipinas Network.